Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon na Martes. At andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook, live para sa mga friends ko at syempre para sa mga followers ko at mga subscriber ko naman sa YouTube, kayo po ay nasa Team Replay. Martes po ngayon, so mga nagtataka bakit Martes ang usapang politika dapat kahapon. Di ba nagpaalam ako sa inyo last week na dahil sona ng Pangulo kahapon, hindi muna tayo mag-uusapang politika. Ngayon tayo mag-usapang politika para pasadahan uli natin ang sona ng Pangulo. Kasi alam ko yung iba maaring hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapanood o makinig. Hayaan natin na pasadahan natin yung mga features o profiles na mga prominent na mga nasabi ng Pangulo kahapon sa kanyang SONA na hindi lamang iisa kundi marami ang nagsasabi na ito ang isa sa mga pinakamaganda if not pinakamagandang SONA doon sa apat niya ng SONA sapagkat ito ay pang-apat niya. So tingnan natin kung ano yung mga nasabi ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Hindi pala apat, palima na panela to. Ang huling SONA niya next year. So kung titingnan natin, ang central theme ng kanyang SONA ay paano tayo pupunta sa mas long-term na concern pero gamit ang mga short-term relief. So how do we move from short-term relief towards national security, resilience, and self-sufficiency? So yan bali ang naging parang tema ng pag-uusap kahapon ng Pangulo nung kinuusap niya tayo. So isa-isahin natin yung mga key features ng kanyang SONA. At ito for the benefit of those who were not able to listen or hear or watch the SONA. At kahit dun sa mga nakapanood, balikan natin. Unang-una na, ang una pa lang na binanggit ng Pangulo ay tugon na agad doon sa kagyat na pangangailangan ng mga tao tungkol sa maipaliwanag anong gagawin niya at anong nagawa na niya sa flood control corruption. Dito pa lamang nagsimula ang Pangulo na agad sa isang masasabi natin na pasabog na kung saan sinabi niya na masasampahan ng kaso ang kanyang pinsan, ang kanyang kamag-anak ni si dating Speaker Martin Romualdez. At napakaganda nung sinabi niya na presidente siya, hindi ng pamilya, presidente siya, hindi ng mga kaibigan, kundi ng bayan. So, the President opened with flood control scandal. Na-report niya ng mga kontraktor, mga senior DPWH officials, at ibang mambabatas ay kung hindi man nakasuhan na, ay nakadetine na. Inulat din niya sa bayan na meron ng 25 billion ng pera at assets na na-recover, na frozen or na preserve. At more than 800 million dito ang naibalik na sa treasury. At inanunsyo din niya ang mga reforma sa DPWH. Kasama din dito yung mga pag-review sa mga proyekto, yung market-based costing, yung mga transparency portals na kung saan in-invite ang pagmumonitor ng mamamayan, at yung pagpapahigpit sa seguridad na yung mga proyekto ay hindi mawaldas. Ito ay kinakailangan, tama ang presyo, tama ang gagastusin, at tama ang pagkaka-implement. So yun ang unang banat. Kung matatandaan natin sa surveys, ito yung number 1 na gustong marinig ng tao. At hindi binigo ni President Marcos yung mga mamamayan sapagkat yun ang inuna niya. Ang pangalawang tinutukan ng Pangulo ay yung ano yung response natin sa Middle East energy crisis. Kinilala yung masamang epekto ng nangyayaring gera sa Middle East at binalikan niya kung paano diniklara ng Pangulo ang National Energy Emergency at kung saan inadapt niya yung mission na uplift para mabawasan ang paghihirap ng mga Pilipino na dulot ng mataas na presyo ng gasolina na siya namang nauuwi sa mataas na presyo ng pagkain at lahat ng mga gastusin kasama na ang pamasahe. Sa ano yung mga binanggit ng Pangulo na mga measures tungkol sa Middle East crisis at energy crisis? Of course,
Binalikan niya yung pagre-repatriate at pagtulong sa mga kapatid natin na OFW na naapektuhan. But at the same time, binanggit din niya yung pagda-diversify natin ang suppliers natin ng langis na hindi na lamang sa isang lugar. Ang pagkakasuspindi temporarily ng excise taxes sa LPG at kerosene, yung pagkakaroon ng subsidiya at cash assistance para sa mga drivers, at binanggit din niya yung libre at mga discounted na public transportation at moratorium sa pagbayad ng mga utang at yung pagbaba ng charges sa mga airport, mga terminal, mga seaports. At hindi rin niya nakalimutang banggitin yung Rice Assistance Program, yung pag-expand ng Kadiwa, at subsidized rice programs. At sa madaling salita, halos more than 60 billion ang nagastos na ng bansa sa pag-assist sa mga naapektuhan ng giyera sa Middle East. At pagpapatuloy na suporta sa halos 7.5 million vulnerable families. Samantalang inanunsyo din niya ang pagpapababa ng ating mga buwis. Inanunsyo pa nga niya na sinusuportahan niya na ang mga buwis ng mga middle class ay maibsan at palawakin pa yung exemption na kapag ikaw ay kumikita lamang ng 350,000 pababa ay ikaw hindi na magbabayad ng income tax. At yung mga maliliit na mga negosyante ay yung corporate income tax ay bababaan din. So yun, ito ay mga kagyat na suporta sa mga paghihirap ng mga tao na dulot ng pagtaas ng presyo ng bilihin dahil pagtaas ng presyo ng gasolina at dahil sa giyera sa Middle East. Binanggit din Pangulo ang disaster preparedness at ang infrastructure. At ang sabi niya, ang administrasyon niya ay umalis na sa issue ng disaster response, doon sa nag-respond lang sa disaster, patungo sa tinatawag na proactive and predictive system na gumagamit na ng mga digital tools at mga logistics network. Marami na mga disaster centers, warehouses, hubs, at last mile facilities na establish. Mga mobile energy and emergency communication systems, mga satellite to mobile connectivity, at yung konsepto ng a state of imminent disaster na laging pataas ang kahandaan. Maraming mga ligtas Pinoy centers ang kanyang inulat na mga naging evacuation facilities na resilient. Sinusulong niya ang pag-amyenda sa National Building Code, ang pagpapaigting pa ng Oplan kontra baha, at ang patuloy na paglinis ng mga pinadaanan ng tubig, mga waterways at mga drainage systems. Marami din siya binanggit ng mga planong proyekto tungkol sa mga major transport projects, kasama na ang North-South Commuter Railway, ang MRT-7, ang Cebu Bus Rapid Transit, ang Ilocos Norte Transit Projects, at mga iba't ibang expressways, tulay, airports at ports. Okay? Kaugnay nito sa infrastruktura, binanggit din niya yung pulisiya sa energy security. At dito nga nabanggit na kailangan na talaga sigurong pag-aralan at i-reconsidera ang pagkakameron ng nuclear energy sa bansa. Energy security was one of the strongest themes ng SONA. At ang presidente, he cited nearly 10,000 megawatts of new generating capacity na in-expect natin from 200 projects na matatapos na, together with 1,700 megawatts of energy storage capacity. Pinomote din, sinulong din ng Pangulo ang renewable energy, katulad ng natural gas, hydrogen, electric vehicles, solar installations at battery systems. At isinulong din niya na maipasa na ang Sariling Kuryente Act na kung saan paigtingin yung incentives at enabling mechanisms para sa pagtatayo ng mga solar panels sa bawat bahay na may kaya. Kaya ito.
At ito nga yung isa sa mga major point. He said that it may be time to revisit nuclear energy production, arguing that nuclear power could strengthen energy security and would reduce electricity prices, provided that safety and public understanding are assured. Siyempre yung kaligtasan. Hindi rin nakalimutan ng Pangulo na banggitin ang agriculture and food security. The President reported increasing agricultural production, mechanization, irrigation, processing systems, and cold storage facilities. At siyempre, andyan yung crop insurance. Nangako ang Pangulo na magtatanim ng 100 million coconut trees by the end of the administration. Na palalakasin ang NFA capacity para bumili ng local produce. At paigtingin ang pagtugon sa mga sakit ng halaman at hayop. Nangako din siya na kukumpletuhin na ang pagbigay ng Agrarian Reform Line titles at para maibsan lalo ang pasakit ng mga Agrarian Reform beneficiaries, yung ikansila, yung natitirang utang nila. Marami ding sinabi ang Pangulo tungkol sa paglikha ng mga bagong trabaho, social protection, pabahay, at pension. He emphasized social insurance and long-term economic security through the SSS, GISIS, Pag-ibig, PhilHealth, and housing programs. Mga housing programs. Sabi ng Pangulo, higit sa 500,000 na kabahayan na ang naipatayo. At pinataas ang housing loan ceiling sa Pag-ibig sa 10 million. At isinama na sa SSS coverage ang informal workers at drivers. At tinaasan ang pensyon at allowances ng uniform personnel. At in-advance ang SSS pension increase. At binigyan din ng suporta kahit yung mga contract workers at job order personnel pagdating sa Social Security contributions. Now, hindi rin kinalimutan ng Pangulo ang edukasyon, ang patrabaho, ang artificial intelligence. Education remained a declared priority and the President highlighted work immersion and curriculum reform in senior high school, TechVoc, and ladderized education. Presidential scholarships. And teacher promotion and new teaching positions. Additional classrooms through government and public-private partnerships were also mentioned. Ang pagpapaigting ng pagpapakain sa ating mga kabataan na nasa eskwelahan at ang pagpapaigting sa counseling program sapagkat nabanggit din niya yung mga violence na nangyayari, mga bullying na nangyayari at bigyan niya nga ng parangal yung mga mag-aaral sa Tacloban na nasawi at yung pamilya ng mga ito. Binanggit din niya na palalakasin ang connectivity at digitization para sa mga guro. At sa panahon ng AI na talagang paigtingin at lalo pang palakasin ang AI literacy programs na na kung saan 1.8 million participants ang naapektuhan na. Ibig sabihin yan, 1.8 million participants ang nag-benefit dito. He declared that AI is here to stay. And we should have AI readiness. And that is essential to the Philippines' global competitiveness. Inulat din ng Pangulo yung pagpapalawak ng kalusugan, mga serbisyong pangkalusugan. The President presented PhilHealth and universal healthcare as protection against catastrophic household medical expenses. Binanggit niya ang YAKAP Preventive Care Program, ang Gamot Outpatient Medicine Program, ang Zero Balance Billing sa DOH Hospital Wards, ang pag-expand ng PhilHealth benefits, ang pag-exempt ng VAT sa mas marami pang medisina ngayon, at ang pagpapatas ng support sa cancer, heart disease, HIV, tuberculosis, mental health, and developmental disabilities.
Binanggit din niya ang digital access to medical assistance sa pamamagitan ng MyFIFT and ng eGov at yung pagpapatayo ng Virology and Vaccine Institute. At nabanggit din niya ang pagpapataas at pagpapalakas ng ating investment, trade, at ang pagtatayo ng strategic industries katulad ng Paxilica. The administration claimed that more than 6 trillion investments have been facilitated through green lines, potentially generating more than 400,000 jobs. The president promoted pharmaceuticals, advanced manufacturing, logistics, technology, luxury goods, ecozones, and the halal industry. He also officially highlighted the proposed Paxilica Industrial Hub, portraying it as an AI-centered advanced manufacturing and logistics system linked to the Luzon Economic Corridor. And he mentioned about a future spaceport in Cagayan. Alam mo yung Paxilica, mahaba-habang kwento yan. Pag-uusapan natin yan sa ibang usapang politika. Pero itinaya na ng Pangulo ang kanyang suporta dito. And finally, at dito ko medyo talaga na-touch, ang final portion ng SONA ng Pangulo ay itinutok niya sa ating kasarinlan, sa West Philippine Sea. The final portion of the speech shifted to foreign policy, national dignity, and sovereignty. The President stressed ASEAN cooperation in food, energy, trade, and digital integration. Binanggit niya ang ASEAN Power Grid. Ang peace agreements and the BARM parliamentary elections, binanggit niya. At ang hindi niya nakalimutan ay yung sabihin yung 10th anniversary ng pagkapanalo natin sa arbitral ruling noong 2016. At nangako siya na pagpapatuloy natin ang isang peaceful and legal enforcement of the Philippines' maritime rights that have been affirmed. At ang pagsuporta sa armed forces, sa Coast Guard at sa fisherfolk. Malaman ang pinakawalang salita ng Pangulo sa huli ng kanyang speech. Napakamalaman. At dito binanggit niya ang ating dignidad bilang lipunan. Ano yung pagkakasabi niya? Yung tayo ay taas, no? Tayo ay hindi basta-basta susuko. Okay? So, hinahanap ko nga sa notes ko kung ano yung sinabi niya na napakamalaman na nagtapos para eksakto na makot natin kung ano yung sinabi ng Pangulo. Nasa na ba yun? Sinuscroll ko kasi may kopya ako ng speech eh. Anyway, it's about the Filipinos. It's a proud race. Okay? But anyway, so yun po yung bottom line nung nabanggit niya yung flood control corruption, yung response sa cost of living, pagprotekta sa OFW, disaster resilience, yung pagpapaigting ng infrastruktura, at marami pang iba. So ang sinasabi ng iba, masyadong wala namang sinabi ang Pangulo na napaka-structural. Sabi ni Sara Ilago ng Makabayan Black, masyado daw nakafocus lang sa band-aid, wala sa structural reform. I beg to disagree. Sapagkat bagamat may mga kagyat na mga tugon sa mga short-term relief, ay may mga structural reform. Yung pag-expand ng domestic energy production, pag-modernize ang agriculture, pag-invest sa railways, ang pupromote ng AI, ang pag-strengthen ng disaster resilience, pag-reforma ng DPWH. These are all structural reforms. They are not just band-aid solution. So I don't know where Sara Elago, saan niya kinukuha yung kanyang pananaw na ang ginawa naman daw ng Pangulong Marcos ay puro lang naman band-aid.
'di ba? So yun po yung nilalaman ng SONA ng Pangulo. Ako'y tinanong doon sa coverage ng Manila Times kung anong grade na ibibigay ko. Sabi ko 125 kasi hindi naman perfect yung speech. Pero maganda yung speech. Very precise, very pointed, doable for the last 2 years of his term. Of course, we have to be mindful na may mga reforma siyang sinabi katulad ng pagpapababa ng systems loss. Isa yun sa mga, hindi ko nabanggit kanina, pero isa yun sa mga pinalakpakan, yung pagpapababa ng presyo ng kuryente. Ang kasama na doon ay alisin na totally yung systems loss. Ano ba yung systems loss? Ito yung pag mga nawawalang supply ng kuryente gawa ng leakage o gawa ng mga pilferage, binabayaran niya ng o mga hindi nakakabayad, tayo mga nagbabayad ang nag-shoulder niyan. So, nakakadagdag talaga sa bill natin yan. So, yun. Yung, marami siyang mga sinabi na para maisakatuparan, kailangan ng tulong ng Kongreso. Kaya nga ito mga sinasabi ng iba na parang wala naman daw nagawa ang Pangulo. Parang sabi ko, pag ako nakakarinig ng mga ganyan, parang sinasabi ko, hindi naman perfecto yung tao. Marami talaga siyang pagkukulang, pero huwag naman sabing walang nagawa. Di ba? To say na walang nagawa is just a lie. You know, it's not being honest. Maaring kulang yung ginawa niya, maaring hindi sapat, hindi kumpleto, pero may ginagawa. Kasi yung walang nagawa, zero talaga yun. Ibig sabihin yan, wala, ni isa, wala. So wag namang sabihin na walang nagawa o walang nangyari. Kunyari, ang hindi kasi naintindihan ng mga tao, ang presidente, head siya ng executive branch. Pero may dalawa pang branch ng government, ang legislature at saka judiciary. Ang legislature, sila yung nagagawa ng batas. May mga sasabihin ng Pangulo sa SONA na para maipsakatuparan mo, kailangan mo ng batas. Ngayon, kung hindi kumilos ang Kongreso, wala. Eh sabi ng mga tao, ba't hindi niya sabihan ng Kongreso? Ayun na nga, sinasabihan niya sa SONA, pero hindi niya pwedeng diktahan yan kasi that is an independent branch of government. Ano, gusto niyo maging diktador ang presidente? Doon ako nagtataka doon sa mga kaliwa, di ba, yung mga pra-aktivista, na gusto ko agad gawin. Eh may mga bagay-bagay na hindi pwedeng gawin ng Pangulo, dapat galagyan ng batas. Katulad yan, yun na lang pagpapababa ng pagtatapapataas ng income tax threshold, the 350,000 down, hindi ka na kailangan magbayad ng buwis. Kailangan ng batas yan. Yung pagpatanggal sa systems laws, kailangan i-amend ng IPIRA. Hindi mo basta-basta pwedeng ang presidente ang gagawa niya. Of course, may mga pwedeng gawin ng presidente katulad ng executive order, pero may mga bagay-bagay na kailangang i-reforma mo, i-amend mo ang batas, hindi niya pwedeng gawin yun. Eh, yung 53 na LEDAC priorities nung kanyang huling nitong last year, dalawa lang doon ang napasa ng Congress. 24 pa ang hindi na-actionan. At ang House nag-aksyon sa 20, pero eto hindi pa man lang ginagalaw sa Senado. Samantalang ang Senado, dalawa na lang ang bill na naipasa nila na hindi pa inaaksyonan ng House. Imagine the disparity. So if there is a bottleneck, it is the Senate kasi nagkagulo-gulo sila. Ilang linggo ba silang hindi nagsesyon? Dahil kung nagkagulo sila sa leadership, nagkaroon pa ng barilan, putukan doon. Ngayon, marami naman ang naiinip. Wala naman daw nakukulong pa sa flood control anomaly. Hindi naman kasalanan ng Pangulo yun. Kasi hindi naman niya trabaho ang magsusga. Meron tayong courts, meron tayong judiciary. Hindi niya pwede basta-basta lang ipa-arrest ang tao at kasuhan at ikulong. Kailangan niya padadaanin sa proseso. Iimbestigahan ng DOJ at ng Ombudsman, kakasuhan sa Sandigan Bayan o kaya sa mga korte. At ang korte, bago pa yan makulong, tataas sa Supreme Court yan. So we have a process and these are things that are, on the other hand, under the hands of another independent branch of government, which is the courts. Anong gusto nyo makialam ang presidente sa korte? So, hindi kasi naintindihan ng maraming tao ang proseso ng gobyerno. Akala nila, ang presidente could come up with magic. Diktador ang gusto nyo. Kaya maraming tuwan-tuwa kay Digong Duterte. Dahil si Digong ang daming shortcut ginawa. Di ba hindi na hinintay ang korte na hindi na hinintay ang korte na magdesisyon kung itong taong ito dapat patawan ng parusa dahil sa drugs. Pinatay na lang, di ba? Kaya gustong-gusto yun ng DDS. Pero yun na ilabag sa batas. Tingnan yun, nasa na ngayon ang inyong presidente? Andun na sa dihig kasi nga hindi pwede.
Oh, nasaan ang si Bato de la Rosa, nagtatago, 'di ba? Kasi nga bawal. Pero tuwan-tuwa naman kayo dahil madaling ginawa, pero nag-take ng shortcut. Hindi sinunod ang batas, hindi sinunod ang, you know, ah, procedure. Tapos ito namang mga kaliwa, ito namang mga aktivista, galit sa diktador pero gustong maging diktador ang pangulo at madaliin lahat, 'di ba? Na para bagang puwedeng, 'di ba, you know, minsan iniisip ko na lang, mga tao talaga, may mga tao talagang pinanganak o nasa genes nila ang magreklamo. Ako, hindi perpekto ang presidente, maraming kailangang gawin. Kunyari yung sa Paxilica, supported niya ang Paxilica pero maraming panganib yun, kaya kailangang aralin. Ako mismo, ganyan pa ako sa Paxilica, although I see the benefits of having it, but we have to be very careful. Although yung sa nuclear power, supported ko yun at tama na binanggit ni Pangulo na pag-aralan ang safety. Pero sa Paxilica dapat binanggit din niya yung ganon. Although I would assume that bahagi na yun ng proseso. Kasi pag-aaralan naman talaga yung bago aprobahan. Di ba? So yun yung point dito. Kung sabihin natin na walang ginawa ang Pangulo for the last year, yun ay kalabisan na sabihin. Hindi naman. Marami namang nangyari. Maaring hindi mo gusto yung resulta, maaring kulang, pero may nangyari. Hindi naman yun totally wala siyang ginawa, 'di ba? O siya, sige na. Ako'y magpapaalam na at mukhang napapahaba na ito. Kaya lang so ang pinag-uusapan natin. Sana napagturok yung kaisipan, na-plus ko yung mga puso at napaba akong sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal dahil sabi sa akin ng Lasal, teach, mind, touch, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Bukas magkakaroon tayo ng ah, usapang politika pero baga late. Hindi ko alam kung anong oras dahil may meeting ako din bukas. Pero tatry ko sa hapon tayo mag-usap ng politika. Pero sa Biyernes, baka sa morning. Bukas sa Miyerkules. Hindi sa Miyerkules pala, bukas siguro hindi rin sa hapon din kasi hintayin natin matapos yung ano, yung meron palang impeachment hearing trial bukas. So sa hapon uli dahil hintayin natin na matapos kasi bukas umaga na yung impeachment trial ng 10 o'clock hanggang 3 o'clock. So mapapaaga yung usapang politika natin pero sa hapon dahil magkokomentaryo tayo, hintayin na muna natin kung ano yung ano doon, kalalabasan. O siya, sige na. Muna yung magpapaalam sa inyo. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal. Mula sa magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali. Nasa makilaro sa mundo. Lalong-lalo na doon sa mga team replay. Bye for now. Talk to you bukas ng hapon.